Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kamusta po kayo lahat? Pag inyong mga nanonood sa Facebook, join us in worshiping our Lord. Hallelujah! Joy of the
of the gospel of Jesus Christ. How could I ever walk away from the one who saved my life? No, I'll never be ashamed of the gospel of Jesus Christ. How could I ever walk away from the one who saved my life? No, I'll never be ashamed of the gospel of Jesus Christ. How could I ever walk away from the one who saved my life? All praise to the God of all praise. All praise to Christ the Son. All praise to the Holy Spirit. My God has done it all. God gave us this evermore will be. In Jesus' mighty name, I believe. All praise to the God of all praise. To Christ the Son. All praise to the Holy Spirit. My God has done it all. God gave us this evermore will be. In Jesus' mighty name, I believe. In Jesus' mighty name, I believe. In Jesus' mighty name, I believe. I believe. Yes, Lord. All praise to God the Father. All praise to Christ the Son. All praise to the Holy Spirit. Hallelujah. We continue to worship you, Lord, for you are worthy of all praises. We lift up your name in this place, O Lord. Hallelujah.
to hear your name.
presensya ng Diyos o pwedeng mapunta sa dagat-dagat ng apoy. Panginoon, open our eyes, open our spiritual eyes to see that the harvest is plenteous, but the workers are few. We pray, Panginoon, and you have
laborers to the harvest field at walang iba kundi kami yun, Panginoon. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Samahan niyo po kami sa umagang ito. Holy Spirit, continue to move in our midst. This is not our job. This is your job, Panginoon. Ito po yung trabaho mo, Panginoon. Kami ay instrumento mo lamang, O Diyos. That's why we bring you back all the praises, the glory and thanksgiving in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Today is Sunday, May 3, 2026. Pwede na po tayong makaupo. Ang bilis po ng panahon. Sa susunod ay June, July, and then Christmas party. Party. So, ang bilis po ng panahon. Ang sabi po ng Diyos sa mga huling araw, pabibilisin niya ang takbo ng mundo. Nararanasan na po ba natin? Okay. Yung po mga scientists, they found out, according to their observation, na habang tumatanda po ang mundo, dapat ito po ay bumabagal. Subalit, hindi po nila ma-explain bakit ang mundo, habang tumatanda, bumibilis po ang kanyang pag-ikot. Pero tayo mga mananampalataya, alam po natin kung bakit. Are you still with me? Magpunas po tayo ng pawis. Mainit po ba? Pero mas mainit po sa impyerno. Mamaya pag-usapan natin ang impyerno. Okay. So our topic for today is God's mandate. Go and confront the dying world with the gospel. Our subtopic, the harvest is plenteous, but committed workers are few. Semicolon, committed workers are few. Semicolon po ang gamit niya because separate clauses po itong dalawa. Okay. Our text is in Matthew 19:20, John 4:35b, Matthew 9:37 to 38. Okay, I am using a topical sermon. Kaya marami po itong talata. Okay, our previous lesson last week ay pinag-usapan po natin sino? Si Samuel. Samuel mababasa 1 Samuel chapter 3, verse 1 to 21. Good morning po sa nanonood ng live at manonood po ng replay mamaya. Okay. So yun yung ating lesson ay tungkol kay Samuel at ang topic po natin during that time ay ang salita ng Diyos at pangitain ay madalang. Ibig sabihin, nung time na yun, nasanay na si Eli na walang boses na naririnig ng Diyos. Kaya nung tinatawag si Samuel, hindi niya kaagad na-detect o na-sense na ang Diyos pala ang tumatawag. Okay, nung tinawag po ng Diyos si Samuel, ano po yung panahon? Ito po yung panahon ng spiritual drought or spiritual darkness. Why? Because the people ay walang takot sa Diyos, malayo sa Diyos, at wala po silang pakialam kung ano ang kanilang ginagawa. Ginagawa po nila yung kanilang gusto. Okay? Kaya tinawag po ng Diyos si Samuel upang ibigay yung divine judgment sa sambayanan ni Eli, sapagkat si Eli po ay high priest at ang kanyang mga anak ay priest. Sila po yung nagsisimbolo ng presensya at spiritual na kalalagayan ng bansang Israel. So nung tinawag po si Samuel, he confronted
Eli because Eli's household is sinning. And then because of his unwavering commitment, yung pong kanyang pagsunod na hindi mo pwedeng tawaran. Ano ang wavering? Hindi pabago-bagong pagsunod sa Diyos. Ito po yung pagsunod na buong puso. Ang buong Israel mula nung si Samuel ay umupo bilang propeta at high priest. Yung pong salita ng Diyos ay palagi nang naririnig ng bansang Israel. Okay? Natatandaan niyo po? Okay, when God called Samuel, Samuel responded. Anong sagot ni Samuel? Speak, Lord, your servant is listening. Because of that unwavering commitment, yung words and visions ay palagi nang naririnig ng mga tao. God's voice is frequently heard by the people. In the book of Isaiah, chapter 6, verse 8, when God asked, whom shall I send? And whom shall I send and who will go for us? Sino ba ang aking isusugo at sino ang sasama sa amin? Ang tanong ng Panginoon, anong sagot ni Isaiah? Here I am, or here am I, send me. When God called Samuel in 1 Samuel chapter 3 verse 10, anong sagot ni Samuel? Speak, Lord, your servant is listening. In the book of Matthew chapter 10 verse 16, ang sabi ng Panginoon, when He sent His disciples in Matthew chapter 10 verse 16, ang sabi ng Diyos, I am sending you saan? Isisend ko kayo sa masayang lugar. Sinabi ba ng Diyos? Isisend ko kayo doon sa mababait. Dapat ipapadala ko kayo doon sa tatanggap sa inyo. Anong sabi ng Panginoon? I am sending you out like a sheep among the wolves. Susuguin ko kayo o ipapahayo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mababangis na hayop. At ang sabi ng Panginoon, dinugtungan niya po ito, therefore, be wise as a snake and innocent as doves. This is a metaphor. Ano po bang metaphor? Ito po yung paggamit ng mga bagay na kung saan inihambing doon sa spiritual na kahulugan ng isang bagay. Ang sabi ng Panginoon, maging matalino kayo katulad ng ahas at maging inosente kayo o mapagpakumbaba katulad ng kalapate. Hindi po sinabi ng Diyos kapag kayo hahayo, maging ahas kayo. Sinabi ng Diyos maging katulad kayo ng ahas. Ano po ba ang ugali ng ahas? Taas ang kamay, sino bang ahas? Wala. Sino ang inahas? Wala rin. Okay, ano po ba ang ugali ng ahas? Number 1, ang ahas po ay cautious. Pag sinabi pong cautious, siya po ay nagmamasid palagi at aware po siya kung ano ang nangyayari sa kapaligiran. Hindi po kaagad siya na kumakagat. Ang ahas kasi, pag di mo yan nasaktan, hindi ka naman naanuhin yan. Ano pa po ba ang karakter ng ahas? He knows how to discern things. And he knows the enemy. Alam niya po yung kalaban niya. Yun po yung kanyang karakter. Kapag tayo po'y naghahayo, dapat
meron po tayong discernment sa ating mga nakakausap. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, maging matalino kayo. Hindi yung sunggab lang kayo ng sunggab, kung kanin-kanino kayo nangangaral, yun naman pinapangaralan nyo o sinisiran nyo, oo lang ng oo, pero meron siyang masamang motibo. Minsan naman, pipilosopuhin ka niya, ibibigay sa iyo kung ano-anong mga doktrina. At ang sabi ng Panginoon, are you still with me? Are you listening? Sabi ng Panginoon, be innocent as a dove. Ano po bang karakter ng dove? Ang dove po ay, pag yung pinakawalan mo, babalik yan. At ang dove po ay mababang loob. Okay. Having a wisdom sabi dito ng Panginoon, therefore be wise. Having the character like a snake, and having a character of the dove. Why? When we go to the field, when we share the word of God, be humble. Amen? At huwag kang makipagtalo. Naranasan nyo na ba yan? Na nag-share kayo ng gospel, merong nakikipagtalo at sasabihin, dadalhin ko sa iyo yung ministro namin at siya ang haharap sa iyo. Kapag ganon, sige na brad, God bless you. Ang sabi po rito, and do not be quarrelsome. Meron po kami noong miyembro sa DASMA. Pinupulaan niya yung church kasi pioneering po yung sabi nung kapwa niya dalaginding. Alam niyo, pangit ng church niyo. At ang sabi ni Rowena, kilala ni Brother Joe, sabi niya, di pangit ka rin, huwag kang magsasamba dyan ha, huwag kang pupunta sa amin. Sabi ko, dapat hindi ganon. O since bata pa yun, kaya pinawalan niya na huwag kang dadaan dito o huwag kang pupunta dito, huwag kang sasamba rito. Ganon po ba? Pag kayo pinulaan, o di huwag kang pupunta dito. Hindi po tayo pinupuntahan ng mga tao, kundi ang Panginoon. Amen? So, ang sabi ng Panginoon, be wise as a serpent and be innocent as a dove. Naintindihan po natin? Hindi po sinabi ng Diyos na maging ahas kayo at maging dove kayo. Ano pong dove? Kalapati. Okay. Ano po ba ang kahalagahan ng confronting people with the gospel? What is the significance of confronting people with the gospel? Samuel confronted Eli because the household of Eli was sinning. And right at this moment, God is commanding us to go to the sinning people and share the good news of salvation. Why is it important? Tingnan niyo po yung mga upuan niyo bakante na dapat sana mayroon pong nakaupo dyan. Letter A, it is mandated by Jesus Christ. Kanina po binasa yung Matthew 28:19-20, therefore go and make disciples. Ang sabi po dyan, humayo kayo at mangaral. Ang sabi po sa English, make disciples of all the nations. Hindi po sinabi ng Biblia, member, kundi disciple. Ano po bang ibig sabihin ng disciple? Disciple means student, a learner, a follower. Ito po yung mga taong tinuturuan nyo.
baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Sino pa po dito hindi pa nababautismuhan sa tubig? At ang sabi ng Panginoon, disciple and teach them. Turuan. Ano pong ituturo natin sa ating dinidisciple? Sino pong may dinidisciple dito? Wala. Nakakalungkot. Sapagkat church without discipleship is an empty church. Church without discipleship is a dead church. Ang iyong i-disciple, anong ituturo natin? Teaching them math, teaching them science, social studies, algebra, calculus. Anong ituturo po natin? Teaching them to obey. Ilan lang po ang may hawak na Bible study sa atin? Teaching them to obey everything I have commanded you. At ang sabi ng Panginoon, and surely I am with you always to the very end of the age. Ang sabi ng Panginoon, go. Jesus called a disciple to obey. All of us are called to go. Means calling is not to go inside. Ang calling po ng Diyos, hindi tayo mag-go inside. Nasaan po ang mga kaluluwang walang pagkakakilala sa Diyos? Nasa labas. We are called outside to preach to the unbelievers, not to the believers. Ay, pastora, ako nagsishare. Nagpapadala ako ng mga video sa GC. Ang GC po, or anong GC? Ano ibig sabihin? Group chat. Lalo po yung group chat ng church. Ang purpose po noon, ginawa para ma-inform ang mga kapatiran kung mayroong birthday, wedding anniversary, may ikakasal, ano pa? At yung po mga activities natin, may anniversary, ano pa? Meron po tayong mga activities dito, may DVDS, may children, may activities sa ganitong mga ministry. Hindi po din masama na magpadala tayo ng videos. Kaya nga lang, ang problema, sinishare po natin yung mga mananampalataya na. Para bang, ang tawag po doon ay katamaran. Ayaw natin mag-share and go to the unbelievers to share the gospel. Yung pang-utos ng Panginoon. We are called to go outside. Ang maraming manggagawa, gusto lang tumugtog, kumanta, pero kahit kailan, hindi man lang naibahagi ang Panginoon sa kanilang mga kaklase, kaopisina, at kanilang mga kabarkada. Tama? Alam niyo po ba, nananalangin ako, sabi ko, Lord, ano ba ang mensahe mo para sa amin? And this is the message of God for me and for us all. Amen? Kaya makinig po tayo. Jesus promised that He will be with them always. Na ang Diyos po ay palaging sasamahan tayo kapag tayo po'y nangaral ng salita ng Diyos. Sino ang sasamahan ng Panginoon? Yung mga nangangaral. Ako po'y natutuwa kay Sister Ana Marie. Noong may Bible study, binalik po namin dito yung Bible study kasi doon po sa mainit. Sa Venus Street,
sa subdivision? Aurora Heights. So binalik po natin dito para nakaka-attend po yung iba nating kapatiran na nandito din kasi medyo malayo na po yun. Natutuwa ko Sister Ana Marie, meron po siyang dala na bago na kung saan kaibigan niya po pala yung matagal na. Ganun po. Nag-aalok tayo para sa gawain ng Panginoon. Pero pag inalok mo yan, di ba may sayaw na kanyan? Party, party. Pag prayer meeting, 4 na lang kami. Pag discipleship, 4 rin kami nagpapangita-ngita sa mukha. Nasaan yung marami na dumalo sa party? Ang sabi po ng Panginoon, I will be with you unto the ends of the earth. Ako'y sasamahan ko kayo hanggang sa dulo. Lagi po namin itong pinapangaral ni Pastor at meron pa kayong discipleship training. Ano po ba yung resulta ng discipleship training nyo? Nakapagbukas ba kayo ng kahit isang Bible study? Salamat. Wala. Wala po. Wala pa po. Merong darating. If we do not do something, nothing will happen. Kung hindi po tayo gagawa ng isang bagay, wala pong mangyayari. So, ang ginagawa po ng iba ay pray, pray, pray. Pray for the whole city of San Pedro. But you are not evangelizing. Still, people will go to hell. Why? Pray ka ng pray, but you are not going outside. Pray and pray that people will be saved unless someone in the prayer meeting go outside and share the good news of salvation. Kasi po kapag nag-pray ka without evangelism, parang naglalakad ng isang paa. Alam niyo ba yung pilay? Wala akong kausap, tahimik kayo, salamat. Prayer without evangelism is nothing. Evangelizing without prayer is nothing. Ibig sabihin po, prayer muna, evangelize. Pray, evangelize, pray, evangelize. Sino pa ang example natin dyan? Si Jesus. Jesus, before He do His ministry, pumupunta siya isang secluded na lugar. Doon po siya nananalangin. Pagkatapos niya manalangin, ministry. Ilang taon na po tayong nagpipray. Pray. But we are not going outside to look and share the good news of salvation doon po sa mga hindi mananampalataya. Huwag po niyong sabihin, nagsishare naman ako sa Facebook. Sinabi ba ng Panginoon sa Book of Acts, chapter 1, verse 8, I will give you power for you to be my witness in Facebook, in Twitter, in TikTok, in Instagram. Sinabi ba ng Panginoon yun? No. You have to go to Jerusalem. Saan? Saan pa? Jerusalem, you have to go to Jerusalem, Samaria, to the uttermost part of the earth. During the time of Jesus Christ, nung nandito pa po siya sa earth, ang Israel po or Palestine, tinatawag po na Palestine. Okay.
Nahati po ito sa tatlong probinsya, Judea, Samaria, and Galilee. So sa Judea po, nandoon po yung temple sa Jerusalem. Nasa Judea po yun. Okay, sabi ng Panginoon, mula sa Judea, Samaria, excuse me po, to the uttermost part of the earth. So I'll repeat, evangelism without a prayer, without evangelism is nothing. Evangelizing without prayer is nothing. It must be prayer, then evangelism. Kasi kahit ka-pray ng pray, ang sabi ng isang evangelista, kahit pa kayo mag-pray, pero you do not share the gospel, still the people will go to hell. Amen? Why? Because salvation is urgent. Letter B. The urgency of salvation. Salvation must not be delayed. Ang kaligtasan ay hindi pwedeng i-delay. It is now, not tomorrow, because tomorrow might be too late. Nakakalungkot po, ang daming namamatay na walang Kristo sa puso. Kausap mo pa lang kahapon, ngayon patay na. Nanonood po ako ng mga disaster sa YouTube, yung po mga documentary. Ang dami pong mga tsunamis, ang dami pong mga lindol na nangyari sa buong mundo, at napakarami pong namamatay na walang Kristo sa puso. Sa Indonesia po, nung nagkaroon ng tsunami, meron pong babaeng nagpatotoo. Meron siyang anak na ayaw sa kanya. Sabi ng anak niya, I want to stay to my lolo, to my grandfather. It so happened, yung bahay ng lolo niya ay inabot ng bahay, yung tsunami. So nawala po siya. Akala nung nanay, siya ay patay na. Pero sabi niya, I prayed to my ancestors para ang aking anak ay mabuhay. Imagine, nag-pray siya sa kanyang ninuno. Hindi siya nanalangin sa Panginoon. Subalit mga ilang buwan, lumitaw po yung bata buhay. Kaya tuwang-tuwa siya, bilib na bilib siya doon sa kanyang mga ninuno na sinagot yung kanyang panalangin. Sa tingin niyo po ba, yung ninuno niya sumagot sa kanya o yung Diyos? Ang Panginoon po, because ang Diyos po ang may bigay ng buhay. Bakit yung babae kahit nananalangin sa ibang Diyos, sinagot siya ng Panginoon? Because our God is a compassionate God. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. How much more kung sa Diyos siya nanalangin. So ang dami pong namamatay nang walang Kristo sa puso. That's why salvation is now, not tomorrow, because tomorrow it might be too late. 2 Corinthians 6:2, letter B, behold, now is the favorable time, now is the time of God's favor. Behold, now is the day of salvation. Hebrews 3:15, just as has been said, today if you hear His voice, do not harden your hearts as you did in rebellion. Nung una po nating narinig ang tinig ng Diyos, hindi po tayo nagdalawang isip sapagkat ito ang sinasabi ng Diyos, huwag patigasin ang inyong mga puso katulad ng mga nagrebelde nung una. Isaiah 55 verse 6, seek the Lord while He may be found, call on Him while He is near. Hanapin po natin ang Diyos habang siya'y matatagpuan pa natin, tawagan natin habang siya'y malapit pa. Darating po ang isang araw, tumawag ka man ng tumawag, wala ka nang matatawagan. Pagdating po ng Panginoon,
When He comes, He will come in judgment. He will come as a consuming fire for judgment. Tawag ka ng tawag, huli na ang lahat. James 4:14, why you do not even know what will happen tomorrow? What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Ang sabi ni James o ni Santiago, ano ba ang buhay mo? Ano bang mangyayari bukas? Sa buhay mo, ikaw ay parang aso. Sandaling lumilitaw at pagkatapos nawawala. Parang yung may nasunog po doon sa amin. Yung pong usok talagang para yung abo na nanggagaling sa Mayon Volcano kapag nag-eruption. Saka ang sama po ng amoy. And then after 2 or 3 or 5 hours, nawala na po yung usok. Ang sabi ng Biblia, ganun kaiksi ang ating buhay. Maiksi lang po ang buhay nyo, ang buhay ko. Kaya di ba dami na nating nararamdaman? Nagsisignal po ang ating katawan. Sino dito ang walang nararamdaman? Lahat po tayo may nararamdaman. Why? Because this flesh is intended to be ruined. Ang ating pong katawang lupa, ito po'y nakatalaga para sa kabulukan. Wala pong kausap. These verses emphasize the brevity and shortness of life. Life is fragile. Ang buhay po natin ay parang baso na kapag ito po ay bumagsak, ito po ay nababasag. Napaka-fragile po ng ating buhay. At ito po ay walang kasiguraduhan, making it necessary to accept God's offer of salvation. Ang sabi po ni Paul, in Romans chapter 10:13 to 15, basahin po natin. Are you still with me? Okay. Hindi po ako nagagalit. Sapagkat we have to give emphasis on the Word of God sapagkat ito po ay commandment ng Panginoon. Romans chapter 10, ang sabi po rito, 10 verse 13. Whoever will call on the name of the Lord will be saved. How then will they call on him in whom they have not believed? How they will believe in whom they have not heard? And how will they hear without a preacher? How will they preach unless they are sent? Ang sabi po ni Pablo, papaano sila makakatawag sa Diyos kung di naman sila naniniwala? Papaano sila maniniwala kung hindi naman nila ito naririnig? At paano sila makakarinig kung walang nangangaral? At papaano mangangaral kung hindi naman siya isinugo? Ang sabi po ng isang miyembro, hindi naman ako pastor. Doon po sa Matthew chapter 28, sinabi pa ng Panginoon, go mga pastor, go mga elders, go mga church board, go music team. Ang sabi po roon, go, it is general. Ibig sabihin po noon, silent you sa unahan, you go. Lahat po tayo ay inuutusan ng Diyos na mangaral sapagkat nung tinanggap po natin si Kristo as Lord and Savior, ito po yung umpisa na meron po siyang ipapagawa sa atin. Amen? Bakit kailangan po nating mangaral? Letter C, souls are extremely valuable. Ang kaluluwa po ay valuable. Somebody is gentleman enough to give me water.
Luke 12:15-21. Luke 15:10. Ang sabi po dito, in the same way, I tell you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Thank you. When will I serve you, brother? Okay. Luke 15:10. Ang sabi po rito, sa isang kaluluwa na tumanggap sa Panginoon na numbalik sa Diyos, libu-libong anghel ng Diyos ang nagkakatuwaan sa langit. How much more kung hindi lang siya isa, kung siya ay 10, kung siya ay 20. Sa Luke 12:15-21, ano pong nakalagay sa Luke 12? Luke 12:15-21. Basahin ko po sa NASB. Are you still with me? Then he said to them, beware and be on your guard against every form of greed, for not even when one has an abundance does his life consist of his possession. And he told them a parable. Ikikwento ko po sa inyo yung parable. May isa pong rich na lalaki na kung saan masagana po yung kanyang ani. At dahil masagana ang kanyang ani, hindi niya na po alam kung saan niya ilalagay. Sabi niya, magpapagawa ko ng isang barn at doon ko ilalagay ang aking kayamanan. At ang sabi niya sa kanyang sarili, and I will say to my soul, verse 19, soul, you have many goods laid up for many years to come. Take your ease, eat, and drink, and be merry. Ang sabi ng Panginoon sa 20, but God said to him, you fool, this night your soul is required of you, and now who will own what you have prepared? Sa Tagalog po, sabi ng Panginoon, hangal ngayong gabi, mamamatay ka, at ang kaluluwa mo ay kukunin sa iyo. Sino ngayon ang magmamana ng iyong kayamanan na pinag-aaksayan mo ng panahon? Mahalaga po ang kaluluwa. Mark 8:35-37. Ano po ba ang nasa Mark chapter 8, 35-37. Ang sabi po dito, for whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake and the gospel will save it. For what does it profit a man if he gain the whole world and forfeit his soul? For what will a man give in exchange for his soul? Ang sabi ng Panginoon, sino mang nagbibigay ng sobrang pagpapahalaga sa kanyang buhay ay mawawalan nito. Pero yung sino mang mawawalan ng buhay dahil sa akin, for the sake of my gospel, ay magkakaroon nito. Anong ibig sabihin ng Panginoon? Mahalaga ang Diyos kaysa sa buhay mo, sapagkat mahalaga sa Diyos ang kaluluwa mo. Ang ibig sabihin ng Diyos, unahin mo ang Panginoon kisa sa kayamanan ng mundo. Ang sabi po dito, anong mapapala mo kung natanggap mo man, kung nasa sayo lahat ng kayamanan, lahat ng kalayawan ng mundo, lahat ng posisyon, pero ang iyong namang kaluluwa ay mapapahamak sa apoy ng impyerno. Amen? Ganun po kahalaga ang buhay ng tao. Bakit po si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo? Tayo po ay binili ng malaking halaga. 1 Peter chapter 1 verse 18. Ang sabi po dito, knowing that you were not redeemed with perishable things
like silver or gold from your futile way of life inherited from your forefathers, but with the precious blood as of lamb, unblemished and spotless, the blood of Jesus Christ. Tayo po ay binili ng malaking halaga sa kabila ng ating karumihan, ng ating kasamaan. Tayo po ay binili ng banal na dugo ni Jesus. Hindi po dugo ng mga hayop, kundi dugo, banal na dugo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ano po ba ang soul? Kaluluwa. Ano po ba ang kaluluwa? Soul. Okay. Soul is your life and your true self. Ang kaluluwa po ay ang buhay mo at ikaw yun. Genesis chapter 2 verse 7. When God created man, kumuha po siya ng alabok, hiningahan sa ilong, at nagkaroon ng buhay. Yung pong Espiritu ng Diyos, yung tuminga niya sa atin sa ilong, yung pong Espiritu ng Diyos, kapag tayo po'y namatay, ito po'y babalik sa Diyos. Yung ating katawang lupa, ito po'y ililibing, at yung ating soul ay mananatili. Our soul is eternal. Kaya yung mga taong kapag may problema nagpapakamatay, akala nila tapos na ang kanilang problema, sila ay nagkakamali. It is just the beginning of eternal agony. Ito po ay pasimula lang ng kanilang paghihirap na walang katapusan. Kung iisipin niyo po, tayo po ay ligtas. Tayo po ay mapupunta sa langit, subalit yung ating mga mahal sa buhay ay mapupunta sa walang hanggang kamatayang espiritual sa naglalagablab na apoy. Wala na akong kausap. Ang sabi po sa Psalms chapter 42 verse 5, Oh my soul, bakit ka nalulungkot? Bakit po nalulungkot? Ano po ba ang soul? God has endowed us with body, soul, and spirit. Meron po tayong body. Tingnan niyo po yung ang katawan niyo. That is your body. Yung soul, nakikita niyo? Hindi. Yung spirit, nakikita niyo? Hindi. Meron po tayong spirit. This is our God's consciousness. Nung tayo po'y nakakilala sa Panginoon, ito po yung nagko-commune with God. Our spirit commune with God. Ito po yung nakikipag-ugnay sa Diyos because God is spirit. Sino pong walang espiritu dito? Yung iba espiritu ng alak. Wala pong espiritu ng alak. Ang binigyan ng espiritu ay ang tao, no? Ang tao ay nilikha ng Diyos. Hiningahan sa ilong, yung hinga ng Diyos sa ilong, tingnan niyo mga ilong niyo. Kahit pempango, merong hininga ng Diyos yung kapag gising niyo sa umaga, Lord, salamat. Sa iyong hininga yung espiritu ng Diyos. Pangalawa, we have soul. Ang ating pong soul ay comprised with our mind, with our emotion, with our will, with our senses. Ito po yung soul, ito po yung ating self-consciousness. Meron po tayong emotion, meron po tayong mind, meron tayong will. Ano po ang example nito? Lazarus and the beggar. A parable of Lazarus. Hindi po yung si Lazarus na kapatid ni Maria at ni Martha. Yung pong binuhay ni Jesus. Iba pong Lazarus ito. Ito po ay napakayaman. Okay.
So yung body, alam nyo na, hawakan nyo yung body nyo. Ito po yung world consciousness comprised ng ating senses. The one that interacts with the world. Pwede po ba mag-interact sa mundo yung soul? Hindi, kasi hindi yun nakikita. Ang nag-i-interact sa anumang mga nangyayari sa mundo, anumang ginagawa mo sa buhay, ay ang ating physical body. Porbahan niyong mawala po ang soul. Mawala ang spirit. Makakagalaw pa ba itong body? Hindi. So ito pong tatlo ay napakahalaga nito. Yung pong soul, hindi po ito namamatay. Soul is eternal. Ecclesiastes 12:7. Luke 16:19, 31. Revelation 20 verse 12. The soul, since ito po ay eternal, makinig po kayo, hindi kami magsasawang ipangaral ito sa inyo. Kung ano mang gagawin nyo sa buhay nyo, wala na po kaming pananagutan. Amen? Soul is eternal. The soul will spend eternity in the presence of God or in hell forever. Ito po yung forever na tinatawag. Forever sa presensya ng Diyos sa langit or forever sa impyerno. Ang impyerno po ay nasa ilalim ng lupa. Wala po akong kausap. Hell is not originally designed for human beings. Nakakalungkot po kasi ang hell, hindi po ito dinisenyo ng Diyos sa tao. Ang hell ay dinisenyo ng Diyos sa mga sa diablo at sa kanyang mga cohorts. Yung pong mga tao ang gumagawa ng daan para mapunta doon. Kaya sino po ang nagdadala doon sa impyerno? Yung nagalit yung kapitbahay, sabi niya, ikaw talaga kapitbahay, sama ng ugali mo, dadalhin kita sa impyerno. Sinong may sabi sa iyo? Sino lang ang may kapangyarihan na magdala sa impyerno? Hindi po si Satanas. Kasi maging si Satanas ay ibubuli din sa dagat-dagatang apoy. Sino po ang makapangyarihan doon? Ang walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. He is the Judge. He is the King of Kings. And He is the Lord of Lords. Amen? Kaya huwag niyo pong sasabihin yun sa kagalit niyo. At baka pagdating ng araw kayo ang mapunta roon. Huwag naman sana. Amen? God's desire that all should come to repentance and not to perish in hell. Ang desire po ng Diyos ay maligtas ang lahat at magsisi para hindi po sila mabulok sa impyerno. 2 Peter 3:9. The soul can be lost. Ang soul po ay pwedeng mawala. Sabi mo, Pastora, hindi namamatay. Tapos nawawala. Ang ibig sabihin po na mawawala. Ibig sabihin ito po ay posibleng mahiwalay sa Panginoon. Kahit po tayo nag-church palagi. Alam niyo po ba ang isang testamento na nagpapatunay na ikaw ay ligtas? Meron kang buhay na binago at meron kang desire na mangaral ng salita ng Diyos. Wala na akong kausap. Sapagkat ang mga anak po ng Diyos pinananahanan ng banal na Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang umuudyok sa atin upang tayo mangaral ng salita ng Diyos.
Ang tanong, Pastor, bakit ako hindi nangangaral? Problema mo yun, hindi ko pwedeng sagutin yun. Mababasa po natin yun sa Luke chapter 15. The whole chapter 15, meron po doong 3 parables. The lost sheep, the lost coin, the lost son. Yung pong lost sheep, nawawala yung isa, 99 iniwanan, hinanap yung isa. Kasi kung maaari ayaw ng Diyos na may mahiwalay sa Kanya. Kaya kapag tayo po'y nahihiwalay sa Diyos na minsan nanghihina tayo, ayaw mo nang mag-church, ayaw mo manalangin, ayaw mo magbasa ng Biblia, hinahanap ka po ng Panginoon. Yung po ang katotohanan. Because Jesus knew that soul is extremely valuable, and that is you and me. Mahalaga po tayo sa Panginoon. The lost coin, may isang babae na nawala ng coin. Isang coin lang. Hinanap niya, talagang binungkal niya yung kanyang mga gamit para makuha niya lang yung isang coin. Gaano yung kalaga? Ano po bang mahalaga sa inyo ngayon? Na pag naiwan nyo sa bahay, talaga naman po, hindi kayo papayag na hindi yung balikan. Minsan naman naiwan sa church, Pastor, may nakita ba kayo? Blank. Ano po ba yun? Ayun. Ano po ba mas mahalaga? Yung cellphone o yung mga kaluluwang mapupunta sa impyerno? Pwede hanapin nyo. Mangaral po tayo. Magbahagi tayo, punoy natin ang mga upuan. Amen. Hindi lamang po kami ni Pastor, matanda na po kami. Si Pastor 80. Ako 60. Si Pastor po 72 na, nagsi-73. Ako po, ang totoo kong edad, 66 na po ako. 63 lang ako sa NSO. PSA pala. Hindi po namin ito kaya, magtulungan po tayo. Ang dami pong absent. O, di bali mag-visit naman si Pastor Ellen, maglalakad lang yan. O si Pastor mag-visit yan, maglalakad lang yan. Hindi nyo po ba alam, halos mag-giskisan ang aming mga tuhod? Oh, hindi ka nagkakibig. The lost point, talagang binungkal ng babae, hinahanap niya talaga. Na parang naalala ko pag may nawalang cellphone, halos yung buong mundo niya, halos yung langit at lupa sinakluban siya kasi nawala yung kanyang iPhone. Kasi mahalaga yun. Higit pa po doon, yung kaluluwa mo, kaluluwa ko, at kaluluwa ng mga taong walang pagkakakilala sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Ang tagal naman ni Pastora Ellen, sa pakikinig pa lang ng salita ng Diyos, wala po tayong tiyaga. How much more yung mag-alaga ka ng isang mag-disciple ka hanggang siya'y lumago? Amen? The lost son, natatanda niyo pong prodigal son? Nung siya ay kinuha niya na po yung mana niya, nilustay niya hanggang sa naghirap siya, hanggang sa kumain siya ng pagkain ng baboy na inalaga niya, naisip niya, mas mabuti pang bumalik ako doon sa palasyo ng aking ama. Nung siya po'y bumalik, kasi his father longs him so much. Talagang hinihintay siya ng kanyang father. Malayo pa siya. Ano po ang ebidensya na sabik yung tatay? Malayo pa siya. Sinalubong po siya ng kanyang ama. Bilang proteksyon at bilang pagmamahal, kasi po during the time, kapag sumuway ka sa iyong mga magulang, it is a matter of life and death. Lalo po sa Old Testament, sumagot ka lang sa magulang mo ng pabalang, papatayin ka po ayon sa batas. During that time, yung lost son, he must be stoned to death. Pero dahil sabik po yung tatay, niyakap niya po
yung kanyang anak na Suwail. Ganyan din po tayo. Ito po yung larawan ng isang tao hindi mananampalatay walay sa Diyos at siya po ay nanumbalik sa Diyos. Hindi lamang po siya tatanggapin ng Panginoon, kundi po siya ay yayakapin ng Diyos. Amen? Hallelujah! There is celebration in heaven for one soul. Luke 15:10, nasabi ko na po ito. In the same way, I tell you, there is rejoicing. Ang sabi po dyan, rejoicing. Amen? Hallelujah. Soul needs salvation. Romans 3:23, Romans 3:23 and Romans 6:23. Ang sabi sa 3:23, all have sinned and come short of the glory of God. Lahat ang nagkasala at hindi umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit, ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Jesucristo na ating Panginoon. Alam niyo po ba, the soul has infinite value. It is eternal. Once you die, kapag ikaw ay namatay na walang pagkakakilala sa Panginoon, it is irreversible, irreplaceable, non-redeemable. Hebrews 9:27. Hindi po 9:29, 9:27. It is appointed to men once to die, then after death, the judgment. Kapag namatay po ang tao, ito po ay huhukuman na. Hindi pwedeng ipanalangin ng mga kapitbahay, ng mga kamag-anak, kasi nung namatay, walang Kristo sa puso. Yung kanyang paa ay nasa impyerno, ang kanyang buong katawan nasa impyerno, at pag ipinanalangin ni Brother Magmag, yung kanyang katawan nasa purgatorio ay dadalhin sa langit. That is a big lie. Ito po ay kasinungalingan. Sapagkat ang sabi ng Hebrews 9:27, it is an appointed time for us to face the Lord. Hallelujah! After this, the judgment. Kaya alam niyo po ba, si Satanas ay talagang gustong-gusto niya na kunin ang kaluluwa niyo, lalo ang mga kabataan. Ang daming tukso sa kapaligiran. Yung babae ayaw na sa lalaki. Yung lalaki ayaw na sa babae. Yung babae gusto sa kapwa babae. Yung lalaki gusto sa kapwa lalaki. At ang sabi nila, this is it. This is what I wanted. Ito ang gusto ko. Ito ay masaya ko. Nagmamahalan kami. Subalit, ang tanong, ito po ba ay kalooban ng Diyos? That's why we have to declare, we have to share the gospel of salvation with love and compassion. Satan wanted to steal, to kill, and destroy. But the good news is, Jesus came to give us life and have it more abundantly. John chapter 10 verse 10. Ang magnanakaw ay naparito upang sirain, nakawin, patayin. Subalit ang Panginoon naparito upang tayo bigyan ng buhay, isang buhay na sagana at kasiyasiya. Gusto niyo po bang buhay na kasiyasiya? Letter D, the certainty of punishment for the unbelievers here. Hell is real. Pag sinabi po natin certainty of punishment, ito po yung kasiguraduhan ng paghuhukom ng Diyos sa mga walang pagkakakilala sa Panginoon at hindi sumusunod sa Diyos. Ang description po ng hell ay torment in darkness. Revelation 14 verse 10 to 11. Blackest darkness according to Jude chapter 1 verse 13.
Blackest darkness. Yun po yung description ng Biblia. Ano po bang blackest? Pinakamaitim, maitim na maitim. Ano po bang dark? Madilim sa pinaka-madilim. Pumunta ka nga, yung maitim na maitim ka, pumunta ka sa dilim, makikita ka pa ba? Iyon po yung description ng hell, wrath of God, John 3:36. Ito po yung tinatawag na puot ng Diyos. Revelation 20 verse 15, the lake of fire. Ito po yung kumukulong asupre, sulfur. Eternal fire and destruction, Matthew 25:41. So ano ngayon po ang gagawin natin? Wala po ba tayong burden para mangaral ng salita ng Diyos? Mamaya, pupunta po kami sa San Roque after ng Bible study. Sa ating pong Bible study, pakiusap, dalhin niyo po yung inyong mga Biblia. Ang Biblia po ay hindi naka-stack sa bahay. Dinadala po yun dito sa gawain. Alam niyo po ba kung bakit? Para alam niyo po na yung mga sinasabi namin ay nasa Biblia. Baka isipin niyo na pinapupula yata ako. Nasa Bible ba yun? So dalhin po natin yung ating Biblia mamaya sa Bible study. At ako po ay natutuwa sapagkat sa Bible study ay umaten si Ronald. Alam niyo po ba pag may bago sa Bible study? At si Jonah V? Jonah V ba yun? Sino yung bago natin? Robin, sobra. Si Jonah V pala ito. Okay, meron pong bago. Ganun po ang Bible study, dapat may bago. Para po tayong pamilya na pag may bagong panganak na may sanggol, anong nararamdaman ng buong pamilya? Masaya, nakakawala po ng pagod. Kapag may bago po, para yung pasto, ito po yung kagalakan namin. Hindi niyo po kami binabayaran para kami magalak. Kundi kayo po yung mga nadadala yung kaluluwa sa Panginoon, ito po yung aming kagalakan. Kung kami po ay nagagalak, how much more yung ating Panginoon sa langit, deserve all the praises. Palamakan po natin ang Panginoon. Sabi ni Pablo sa Romans chapter 1 verse 16 to 17, for I am not ashamed of the gospel. Why? Because it is the power of God to bring salvation to everyone who believes. Bakit po ang iba sa atin walang pakialam? Nararamdaman po namin yon. Samantala yung mga bago nagdadala. Yung mga luma na inugatan na meron ng talaba sa mga paa. Bakit nahihiyang magbahagi ng salita ng Diyos? Wala na akong nakausap. Ang sabi ni Pablo, hindi ko kinahihiya ang mabuting balita ng kaligtasan sapagkat ito'y kapangyarihan ng Diyos para maligtas ang sangkatauhan. First the Jew, then the Gentiles. For in the gospel, the righteousness of God is revealed. Amen. Sabi ng Biblia, Matthew 5:14a, you are the light of the world. Sabi sa John chapter 1 verse 7, if you walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another. So let us share the light of Jesus, the light of the world. John 8:12, ang sabi ng Panginoon, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of the gospel. So let us share the gospel. Let us share the gospel to this dying world. Why dying? Because of sin, disobedience, unbelief, and depravity of the human soul.
Samuel was called during the darkest time of Israel. Now we are called in the darkest time. This is the last days. We are now in the last days. The world is dying without Jesus. This is a wicked generation. Tandaan po natin yan. Ngayon yung masama, tinataas, pinapaboran sa gobyerno, sa Senado, sa Kongreso, at sa lahat ng sangay ng gobyerno. Kapag gumagawa ka ng ano ba yung korupsyon, ang dami mong kakampi. Yung nagsasabi ng totoo, ang daming kalaban. This is our world. This is the wicked generation, yung palaway, yung palamura, ang daming kaibigan, samantalang ikaw na gustong sumunod sa Diyos, yung mga kaibigan mo, unti-unting nawawala, praise the Lord, sapagkat meron silang nakikitang kakaiba sa inyo na wala sa kanila. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang sabi ko, Panginoon, ano po ba ang mensahe mo para sa amin? Hindi po ako nagpipreach dito just to please you, to entertain you. I am here to share the gospel of salvation, the word of God. Tayo po yung manalangin, Heavenly Father. Hallelujah, sundokondoro lalamasyon. Panginoon, salamat. Salamat, stir our hearts. Hindi lamang kami nakikinig, kundi ito'y aming isasagawa to share your gospel, to share the good news of salvation. Panginoon, lahat po kami ay may kakayanang magsalita. Yan mo ang bawat isa. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Ang sabi ng Panginoon, tingnan niyo, ang daming aanihin, kulang ang manggagawa, committed po ang hinahanap ng Diyos. Committed workers, Panginoon, we pray na mag-send ka ng mga manggagawa. Raised up workers in this church, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Holy Spirit. We thank you, we honor you. We glorify your name, Panginoon. You are the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Ayan mo, Panginoon, na sa aming paglabas ay hindi kami mahihiya na ibahagi na ikaw ang Diyos, ikaw si Kristo, ikaw ay namatay, inilibing at muling nabuhay, at dahil sa iyong buhay, Panginoon, kami ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Diyos, sa bawat isa. Pagpalain mo ang bawat isa sa aming pong pansamantalang pag-iwahiwalay. Dakilang Diyos, hallelujah, sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, I pray na yung mga salita mong naitanim sa aming puso ay hindi manakaw ng kaaway na si Satanas. In the name of Jesus, lahat ng kasinungalingan at pandarayan ng kaaway, wala kang bahagi sa bawat isa sa amin. Let the joy of serving you, ito po ay ang aming mararanasan sa araw-araw. Sa pangalan ni Jesus, amen. God bless you po. More blessings from the Lord. Happy